Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa pinakabagong mga larawang lumabas mula sa shipyard ng PT PAL Indonesia, makikita ang malaking pag-usad sa konstruksyon ng unang unit ng dalawang bagong landing platform dock, LPD, na ginagawa para sa Philippine Navy. Ang barkong ito, na kasalukuyang may hull number na LD-603, ay isa sa pinakamahalagang proyekto sa ilalim ng modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Batay sa larawang ibinahagi ng Max Defense Philippines V2, makikita na halos kumpleto na ang panlabas na estruktura ng barko. Nasa dry dock pa rin ito habang isinasagawa ang mga huling gawain bago ang inaasahang paglulunsad nito. Kapansin-pansin din na nakatayo na ang superstructure o command island, habang marami pang scaffolding ang nakapalibot dito, hudyat na nagpapatuloy ang paglalagay ng iba't ibang sistema at kagamitan. Sa unang tingin pa lamang, malinaw na malayo na ang narating ng proyekto kumpara noong unang bahagi ng konstruksyon. Ang hull o pangunahing katawan ng barko ay ganap ng nabuo, at ang mga pangunahing seksyon nito ay pinagdugtong-dugtong na. Ang mga cranes sa paligid ng shipyard ay patuloy na ginagamit upang ikabit ang mga natitirang kagamitan at bahagi ng barko. Ayon sa impormasyong nakasaad sa post, ang LD-603 ay nakatakdang ilunsad sa susunod na linggo batay sa mga naunang pahayag ng PT PAL. Ang launching ceremony ay isang mahalagang yugto sa paggawa ng anumang barkong pandigma. Hindi pa ito nangangahulugan na handa na itong gamitin sa operasyon, ngunit ito ang hudyat na tapos na ang malaking bahagi ng structural construction at magsisimula naman ang mas komplikadong proseso ng outfitting, system integration, harbor trials, at sea trials. Isa pang inaabangang detalye ay ang magiging opisyal na pangalan ng barko. Sa ngayon ay hindi pa ito inanunsyo, ngunit may mga haka-hakang maaari itong ipangalan sa isang lalawigan ng Pilipinas, gaya ng naging tradisyon ng Philippine Navy sa unang dalawang strategic sealift vessel. Nauna nang pinangalanan ang LD-601 bilang BRP Tarlac, habang ang LD-602 naman ay naging BRP Davao del Sur. Parehong ipinangalan ang mga ito sa mga lalawigan ng bansa. Dahil dito, inaasahan ng marami na ipagpapatuloy ang parehong nakasanayang pagpapangalan sa naturang klase ng barko, para sa LD-603 at sa susunod nitong kapatid na barko, ang LD-604. May ilang nagsusulong na maaari ring gamitin ang pangalang Ilocos Norte, bagamat may nagsasabing mahirap itong mangyari dahil mayroon ng barko ng Philippine Coast Guard na gumagamit ng kaparehong pangalan. Lumutang din ang pangalang Leyte, lalo na't ito ay ang mismong pinanggalingan ng ina ng kasalukuyang Pangulo, ngunit nananatiling haka-haka lamang ito hanggang sa opisyal na anunsyo ng Philippine Navy. Sa usapin naman ng kakayahan, ang dalawang bagong LPD ay mas advanced kaysa sa kanilang mga naunang kapatid. Inaasahang magkakaroon ng mga ito ng mas pinahusay na command and control systems, mas modernong navigation equipment, upgraded communication suite, at mas malawak na kakayahan para sa humanitarian assistance and disaster response o HADR. Napakahalaga ng papel ng ganitong klase ng barko para sa isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla. Sa panahon ng kalamidad, mabilis nitong naihahatid ang relief goods, heavy equipment, rescue personnel, at maging mga medical team sa mga lugar na hindi agad naaabot ng mga sasakyang panghimpapawid. Sa panahon naman ng krisis o digmaan, nagiging pangunahing transport vessel ito para sa mga sundalo, armored vehicles, logistics supplies, at mga helicopters. Maaari rin itong magsilbing floating command center at maging pansamantalang ospital kung kinakailangan. Makikita rin sa larawan ang lawak ng mismong dry dock ng PT PAL Indonesia. Sa katabing bahagi ay makikita ang isa pang malaking barko,
Patunay na sabay-sabay ang ginagawa ng shipyard para sa iba't ibang bansa. Isa ito sa pinakamalaking shipbuilding facility sa Timog Silangang Asya at matagal nang katuwang ng Pilipinas sa paggawa ng malalaking barkong pandigma. Hindi na bago ang ugnayan ng PT PAL at Philippine Navy. Ang unang dalawang strategic sealift vessel ay ginawa rin ng kumpanyang ito at napatunayang napakahalaga sa iba't ibang humanitarian missions, military exercises, at disaster response operations ng bansa. Bukod sa LD-603, ginagawa rin sa PT PAL ang ikalawang barko na may hull number na LD-604. Bagamat bahagyang nahuli ang programa noong mga nakaraang taon, unti-unti na itong bumabalik sa itinakdang schedule. Kapag natapos ang dalawang barkong ito, magkakaroon na ang Philippine Navy ng kabuuang 4 na modernong landing platform dock, na malaking dagdag sa kakayahan nitong magsagawa ng amphibious operations at strategic sealift missions. Sa kasalukuyan, matapos ang launching ng LD-603, hindi pa ito agad ihahatid sa Pilipinas. Dadaan pa ito sa serye ng harbor acceptance tests, sea trials, system calibration, at final acceptance inspections upang matiyak na lahat ng kagamitan ay gumagana ayon sa kontrata at pamantayan ng Philippine Navy. Kung magiging maayos ang lahat ng pagsubok, saka lamang ito formal na tatanggapin ng Pilipinas bilang bagong miyembro ng fleet. Sa kabuuan, ipinapakita ng mga pinakabagong larawang ito na nasa huling yugto na ng konstruksyon ang LD-603. Ang malaking bahagi ng istruktura nito ay kompleto na, at papalapit na ang isa sa pinakamahalagang milestone sa buong proyekto, ang opisyal na paglulunsad nito sa tubig. Kapag tuluyang naihatid ang LD-603 at ang kapatid nitong LD-604, higit pang lalakas ang kakayahan ng Philippine Navy sa pagtugon sa mga sakuna, pagprotekta sa teritoryo ng bansa, pagsuporta sa mga operasyong militar, at pagpapatupad ng maritime security sa buong kapuluan. Isa itong malinaw na patunay na patuloy ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas at ang paghahanda nito sa mga hamon ng seguridad sa mga darating na taon.